Taras! Uy, Yan mo. ang puti. Ang totoo. Hindi man. Ang totoo. Oo, maputi. Magandang araw po uli sa lahat ng ating mga manonood. At ayan, nabubulol-bulol pa ako. Ayan, sa mga panahon na po yan, ang oras ay alas 3 or siguro mga 3:30 kasi kailangan daw po naming maagang kumising. At ayan, kita nyo naman, pahika-bihika pa yung aking misis. At inaayos ko yung kanyang damit kasi sa mga panahon na po na yan ay wala na siyang mga undies at bra. Ayan, sa mga pamilyar po sa mga CSK, ganyan po yung procedure, Ng pagkakaalam ko, hindi ko po alam sa mga normal delivery. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, ayusin natin mabuti, baka makita ang iyong wet po. So ayan po at medyo tense na po kami dyan dahil syempre si Mrs. hindi niya maiwasan na minsan ay nervyusin daw siya kapag nasa loob na siya ng operating room. Kaya hopefully maging okay at oras na lang ang iniintay namin at ayan na po, dumating na po si nurse at kanyang aayusin yung kanyang kamay para sa swero. Sa totoo lang, hindi ko matingnan, although binibidyohan ko dyan, hindi ako lumilingon sa kanila. Sa iba ako nakatingin, yung kamay ko lang ang naka-steady. Ewan ko, kasi sa totoo lang, yung mother ko noon, nung ako po ay mag-aaral ng college, gusto niya ako mag-nurse. Pero hindi ko talaga kaya. Yung mga dugo-dugo na yan, yung nakikitang dugo-dugo na yan, kahit maraming nagsasabi sa akin noon na masasanay din daw ako. Pero wala hindi talaga. Kaya hindi ko sinubukang maging nurse. Ayan po. So, ayan, naging okay na at pinakita sa akin ni Mrs. Ayan, at parang ang sakit, Kaya po, dinaan na lang natin sa pagkain. Ayan, 4:30 na ng madaling araw at nagugutom na ho ako dyan. Hindi naman ho obvious, Kaya sabi ko sa kanya, mag-i-snacks muna ako yung aming banana bread na binili bago pumunta. Ayan, at siya sabi niya sa akin, magbabawi daw siyang matulog. At medyo, alam niyo po kasi, hindi ko alam, syempre lalaki tayo, yung pakiramdam kapag nasa operating room na. Kaming mga lalaki o tayong mga lalaki, nandun lang tayo sa labas, nag-iintay, Pero yung mga misis natin, kahit na siguro sabihin ko na wag siyang nervyusin, hindi niya siguro maiwasan, Kasi tumataas yung kanyang BP. Lalo na nung una, sa panganay namin na si Aki, talagang tumaas daw yung kanyang BP. Kaya po, hopefully this time, hindi na, At pagkatapos namin, siguro mga 5:30 na yan, dumating na yung mga nurse na magdadala sa amin sa operating room. Siyempre, sasamahan ko si Mrs. para naman moral support, So, ayan na. At kung napapansin nyo, yung kanyang itsura ay medyo nininervous na yan. Pero, sabi ko sa kanya, relax lang siya, nandun ako sa labas. Ayan, at napakaaga pa po niyan. Ang pakiramdam ko dyan inaantok, na ina-excite, na nag-aalala sa aming panganay kasi nung gabi nilagnat pa daw yung aming anak. Pero syempre, dahil kasama naman si Tita Paypay niya at si Tito Louie niya, panatag naman po kami, Pero bilang magulang, hindi natin maiwasan na mag-isip pa rin, na syempre hindi tayo katabi nung anak natin. Kaya hindi naman po sa OA ang aking pinagsasabi ngayon, Sigurado makaka-relate po dyan yung mga magulang. Ayan. Kaya po ako, tinatry kong i-focus yung aking sarili kay Mrs. At katulad niyan, na siya ay papasok sa operating room, yan yung sigurong masasabi kong makakasama ko siya for the moment na physical. At ayan, pumasok na siya. Susunod na labas niya yan ay na siya, yung medyo groggy na siya. Ayan, sabihin natin. Dahil nga po nakapag-deliver na siya. Ayan, sumilip pa ako. At gusto ko sana lumingon sa dyan, pero lumingon naman siya. At nag-wave ako ng bye-bye. At ang tagal niya, ha? Ang tagal niya lumingon. Ay, mahal. Ayun, inaayos na. Ayan. Kaya, naku, hindi ko alam, sa totoo lang.
yung pakiramdam na at ayokong maramdaman yung papasok ka sa isang operating room at ooperahan ka o manganganak ka. Ayan ang aking love of my life. Ayan. So, konti na lang makikita na namin si baby number 2. Ayan. So, binisita ko rin po yung aming ward room nung kay Aki. Ayan. Diyan po kami sa second floor noon. At sarap lang din mag-reminisce, ano? Kasi malapit lang din po sa delivery room. Ito po yung tita ni Mrs. Ayan. Dumalaw po para samahan kami. At ayan na po yung aming mga doktor. Ayan po si Doc Edna, yung nakaputi. Si Doc Eloisa, yung naka-black. Siya yung mag-CCS kay Mrs. At yung aming pedya na si Doc Ems. Ayan. So yung pong nakaputi si Doc Edna, yung una po naming pedya. Ayan. Ay, pedya. OB pala. At pagkatapos ng ilang oras... Ang puti. Ito tao. Oo, maputi. 2.96 kilos. Mabigat ba yan? Okay naman. At ayun po, hindi po pala oras, minuto lang. 7:30, 7:42 nanganak na si Mrs. Ayan, at sa mga panahon na yun, tinatanong ko rin si Pedja tungkol kay Aki kasi nga may sakit. Kung anong dapat kong gawin. Ayan, at ito po yung aming baby number 2. Ayan, to be honest, halos kamukha niya yung ate niya. No? Kaya, ayun, maraming salamat po sa panonood at abangan niyo po yung ating day number 3. Maraming salamat po!